Sabi dito sa balita ng ABS-CBN mga kababayan, latest na balita, nagsalita pala si Senate President Chis Escudero. By October daw mga kababayan, possibly may verdict na po sa impeachment ni Sara Duterte. So madaling sabi, matatapos by October based sa kanilang estimate. So malamang sa malamang po may bago na tayo Vice Presidente, and with the strong case na nakapalaman doon sa articles of impeachment, the possibility ng conviction mga kababayan ay napakataas. Yan sabi ni Chis. Ang pangit naman noon sa panlasa, kami ang magdidesisyon kaugnay niyan. Tapos, yun pala, interesado ako at gusto ko pala. So, ngayon pa lang, sinasabi ko na hindi ako interesado. At tatanggihan ko yon kung ialok naman sa akin yon. Hindi nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dito muna tayo mga kababayan sa Joke Time. Kumusta po kayo? Kwentong katatawanan. Ito, kwentong utot. galing kay Bob. Boboy siguro to. Joey. Hindi niya sinabi kung taga saan siya. But anyway, yung scene sa jeepney, mga pasayro mga kababayan, siksikan pa naman yung jeep. Yung pasayrong isa, hindi na mapigil yung nararamdaman niya. Utot na po siya. Ialam naman po ninyo yung utot pag pinigil, lalong kumakawala. lalo matagtag po yung matagtag yung jeep. Biglang kumawala yung utot ng pasayro. Siyempre, puwerte yung halimuyak. Halimuyak talaga niya, Mr. Maravillas. Ibang halimuyak, mabahong utot nga eh. Wala man tunog, palihim na pinakawalan mga kababayan ng pasayro. Siyempre, tinginan yung mga pasayro kung sinong umutot. Ngayon, galit yung isang pasayro, biglang bumunot ng pamasahe. Gusto na kasing bumaba, sabi ng pasayrong nagalit sa utot. Mamang driver, pamasahe ko po. 100 po yung binonot. So, tanong ng driver, ilan po to? Sabi ng pasayro, 2 yan. Kasama na yung umutot. Nagalit bigla yung isang pasayro po. Sabay singhal po. Anong akala mo niya sa akin? Walang pamasahe? Tawanan yung mga pasayro. Na-booking tuloy. Hindi man sana alam kung sinong umutot. Umalma kasi. Sabi dito sa amin. Kung sino niya yung kung sisay niya yung nagkutat, yan ang nagbunay. Kung sa manok, kutat ng manok. Ang manok daw pag kumutat, iwan ko na ang Tagalog, kutat din ba? Yung manok na babae na nangingitlog. Pagkatapos na mangitlog po, ang manok, kumukutat. Kutat! Yan ang sabi ng mga matatanda. Kung sino anyang kumutat, siyang nangitlog. Sinong nag-ingay, yan ang umutot. Booking. Maraming salamat po. Kayo, Bob. Matik na, 200 pesos. Iraraffle pa rin natin. Para sa monthly raffle natin, 5,000 yung price. Sa grand prize, December po, 10,000. Pasok na natin dito. Ayos? Dito na tayo mga kababayan sa seryosong kwento. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN mga kababayan, latest na balita, nagsalita pala si Senate President Chis Escudero. By October daw mga kababayan, possibly may verdict na po sa impeachment ni Sara Duterte. So madaling sabi, matatapos by October based sa kanilang estimate. So malamang sa malamang po may bago na tayong presidente. Vice Presidente. Nasabi ko si Presidente kasi gustong-gusto ni Sara sana na maging Presidente. Inappoint na niya yung kanyang sarili as designated survivor. Hindi na makapaghintay po sa 2028.
Ayan tuloy mga kababayan, malamang may verdict na daw. Paano ka man niya, Mr. Maravillas, nakasiguro na yung verdict conviction? Pag hindi nila kinonvict si Sara, sila yung iko-convict. Yung mga senador po, iko-convict ng mga mamamayang Pilipino. At sa analysis natin mga kababayan, kaya nga po, hindi ito minamadali. Sinisiguro po na sa midterm election, May 12, yung mga kaalyado ni Sara sa Senado, matatalo po. Yung mga kandidato po ni Digong, mga senador ni Digong, malamang sa malamang, didiinan po ng ating mga congressmen sa kanilang mga distrito. Na huwag iboto po, kasi ang boto para dito sa mga senador ni Digong, sinabi mismo po ni Digong, ibotoan niya ninyo ang aking mga senador. Yung pakiusap niya po doon sa indignation rally, sa mga mamamayan na pumunta doon para niya maisalba si Sara, si Inday. So, ang objective nila, ipanalo, hindi man para maglingkod sa Pilipinas, kundi para maglingkod kay Sara. Payag kayo sa ganun po? Si sweldo, from the taxes of the Filipino people, ang objective po, save Sara. Malamang yung mga matitino nating mga kababayan, hindi po papayag sa ganon. And with the strong case na nakapalaman doon sa articles of impeachment, the possibility ng conviction mga kababayan ay napakataas. So sabi po ni Escudero, the verdict anya on BP Sara impeachment possibly out October 2025. Umawi si Cheese po sa Sorsogon na interview ng Mainstream. Sabi po ni Cheese Escudero, tinanong siguro narinig ng mga katropa ko rito sa Mainstream na sabi ko, si Cheese Escudero, pwede ito na maging vice-presidente. Pangatlo siya sa succession. Pero ayaw po ni ayaw ni Cheese Escudero, sabi po ni Cheese Escudero, masama niya sa panlasa. Yan sabi ni Cheese, pangit sa panlasa. Escudero not interested in becoming VP. Tama din naman, mga kababayan. Madaling sabi, si Cheese Escudero may hiya pa rin, may delikadesa kaysa yung na-impeach. Walang kahiyan, walang delikadesa. Gusto na palitan yung ating Pangulo. Nag-appoint ng kanyang sarili as designated survivor. Lantaran po, pati yung kanyang buong pamilya. Yun ang sinasabi po. Yan sabi ni Cheese. Ang pangit naman. Ang pangit naman noon sa panlasa, kami ang magdidesisyon, kaugnay niyan. Tapos, yun pala, interesado ako at gusto ko pala. So, ngayon pa lang, sinasabi ko na hindi ako interesado. At tatanggihan ko yon kung ialok naman sa akin yon. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yon. Sasabi niya, so prudence is the better part of valor. Delikadesa is rarely seen in government. But I think we can always go back to it and rekindle and refresh it in the minds of our people. Hindi porket number 3 ako, number 2 ang BP at number 1 ang presidente, number 4 ang speaker, yung 3 ang papalit sa 2. Hindi. So yan mga kababayan yung statement ni Cheese Escudero. O ngayon, balikan natin yung statement ni Escudero nang sabi niya, yung verdict, decision po ng impeachment court, yung Senado, could be out by October. So by October, malamang hindi na si Sara po ang vice-presidente. Iya ka ng todo niyan. Mga kababayan, magsirko-sirko. Yung mga DDS, magwawala niyan si Digong. Lalo na si Sara. So sabi po ni Cheese Escudero rito, magsisimula ang trial defined as reception and admission of evidence. Sa tingin ko, 20th Congress na. Earliest will be July 29. Magre-resume ang Kongreso para sa SONA on July 28. First day would be July 29. Susumpa ang 12 bagong elected senators. Magkaka-resume kami sa impeachment court sa July 29 or possibly July 30 for reception and presentation of evidence. So, paliwanag po ni Cheese Escudero, kapag nag-trial, cross-examination na lang yan. Sa pre-trial, mag-agree na kung ilan ang mga testigo, mamarkahan na ang mga ebidensya. Naalala nyo pa ba ang impeachment ni Corona? Ang tagal, boring, Exhibit A, B, C, D, E, A1, A2, A3, hindi na gagawin yan. Lahat yan gagawin up
sa pre-trial, so walang masasayang na oras at panahon. Dahil dyan, sa tingin ko, hindi susobra sa 3 buwan o 2 buwan ang trial. So by the time na mag-recess kami sa October 2025, tapos na ito at mapagbubutuhan na. So malamang sa malamang, bago na yung ating Vice Presidente, sa panahon na yan by October, kasi magbubutuhan na immediately. Yung ating Pangulo mag-appoint from our incumbent congressmen and senators kung sino yung pipiliin niya, basta above 40 yung edad. Yun ang qualification po. Yung mga sinasabi po ng mga DDS na malapit na niya na mapalitan si Bangag. Yun ang lagi ang sinasabi nila sa social media, sa FB. Pinapakalat nila na malapit na daw na matanggal, mapatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malamang sa malamang si Sara ang mapatalsik. Sabi po ni Chis Escudero, kung inosente naman niya, she has nothing to fear. The Senate and House of Representatives are simply doing the jobs, ensuring accountability. Yan ang reaksyon mga kababayan ni Chis Escudero sa pagsasabing itong impeachment not a threat to national security niya. Sasabi niya rito, the process niya is a constitutional mechanism to hold public officials accountable. If she is innocent, she has nothing to fear. The Senate and the House of Representatives are simply doing the jobs, ensuring accountability. He also dismissed claims that foreign influence, particularly from the United States, is behind the impeachment case, stating that there is no credible evidence to support such allegations. Mga man lang po, ang may suporta po mula sa foreign actor, yung mga gustong magpatanggal sa ating Pangulong Bongbong. Dahil po yan, konektado po sa isyu ng West Philippine Sea. Kaya gusto nila patalsikin at iupo si Sara. Binabaliktad nila. Tama po yung ating mga analysis. Ngayon, nidagdag ko na rin ito mga kababayan kasi binakbakan na naman po ni Jose Castro, si Digong. Sabi po ni Jose Castro, si Digong ang diktador, di si PBBM. Yan kasi mga kababayan yung sabi ni Digong, that the president is veering towards dictatorship. Sinupalpal po, sinungalngal ni Jose Castro. Matapang ito pong bagong usik ng Presidential Communications Office. Kaya po, taranta yung mga DDS fake news peddlers. Yung isang DDS vlogger nila, si Tio Moreno, isa sa mga pinaghanap ng Congress. Yung hindi nagatin po, sinumpi na ng TRICOM sa investigasyon laban sa fake news. Ayan yung post niya, pero tinanggal niya ito. Nag-backfire kasi sa kanya. Sabi niya, pero na-picture ni Benji Contreras. Ayan Sabi niya, remove her now or face irreparable damage. Bongbong Marcos should remove Attorney Claire Castro as soon as possible niya, as she is only adding to the already damaged reputation of his administration. It is important niya to remember that basing on her previous narrative, she can be considered as a kakamping, and she is also a former ABS-CBN employee. She could be playing a key role in further tarnishing the Marcoses' image, even though it's outside her jurisdiction. Senator Amy Marcos should advise her brother on this matter. Recognize that among all the Marcoses, it seems that only Amy is making an effort to restore the family's reputation. However, her efforts are being undermined by the fact that her brother is surrounded by oligarchs and the powerful elite. Yan yung post niya mga kababayan. Noong isang araw, immediately after na humarap po sa presscon, itong si Jose Castro. Pagkatapos, chinik natin ngayon, wala na. Tinanggal niya yung post niya kasi nag-backfire. Kasi nga po, bakit mo sasabihin na dapat tanggalin itong si Jose Castro? Yan remove her now or face irreparable damage. Mabuti nga
Kung yan ang talagang totoo, na ang pag-appoint kay Yussi Castro magdudulot ng lalong kasiraan sa administrasyon, kasiraan ng ating Pangulo. O di ba yan ang gusto ninyo? Yung masira yung ating Pangulo? Wala nga nang tigil ninyong sinisiraan. Di katulong na ninyo si si Yussi Castro. Pero kung yun ang resulta ng presence ni Yussi Castro tulad ng gusto ninyong ipaniwala sa amin, bakit ninyo gustong ipatanggal? Di ba yung objective ninyo masira talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos? The truth is, kayo yung nasira kasi ang objective ng pag-appoint kay G. Ruiz at saka kay Yussi Castro para labanan yung fake news ninyo. O diba? Effective siya. Kaya nga kayo natataranta, nagagalit kayo. Tinanggal ni Tio Moreno po. Hindi man yan ang tunay niyang pangalan. Kalimutan ko yung pangalan ng taong yan. Hindi ko man yan kilala. Tinanggal bigla yung post niya kasi na-realize niya siguro. Backfire sa kanya. O diba? Ba't mo ipatatanggal? May kasabihan nga tayo mga kababayan, diba? Narinig ko na to sa ating Pangulong Bongbong Marcos. If you are making your enemies, Anya, angry, you are doing a good job. Di ba? Narinig ko na ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag ang kalaban mo, Anya, galit na galit lagi sa'yo, ang ibig sabihin yan, maganda ang ginagawa mo. Kaya sila nagagalit, nanggigigil lagi. Tingnan mo yung Congress, target nilang siraan kasi tumaas yung ratings ng Congress po. At first time ng speaker, first time in history, mataas ang ratings po. Tinalo na si Sara. Noong mga panahon, lalo ng panahon ni Judy Benicia, very unpopular po ang Kongreso. Pero this time, lalo yung mga congressional hearings po ng Quadcom, Tricom, ang daming nanonood. Talo yung mga pelikula sa Netflix. O diba? Kaya sila galit na galit po. At ngayon, galit na galit sila kay Yussi Castro. Kabago-bagoan niya, pumanat agad. Gustong ipatanggal. Ang ibig sabihin po, effective kasi po si Yussi Castro. Kaya yan, nanggagalaiti sila. Sa latest ngang balita ngayon, nilecturan po si Digong ni Yussi Castro. Yan po, sabi niya. Basa-basa. Basa-basa rin. Claire Castro tells Rodi Duterte to gather accurate data before talking. Sinungal-ngal na naman po. Sabi dito po. In an interview with Billionaire News Channel's Agenda, hosted by Corina Sanchez Rojas, Corina asked Castro about Duterte's claim that illegal drugs have made a comeback in the country, including in Davao City. Sabi po ni Castro, unang-una po siguro, mas maganda kung bumasa muna si Pangulong Duterte ng mga news kung ano-ano ba ang nagawa po ng pamalaan, ng PNP, ng PDEA sa mga nahuhuli at nare-raid ng mga malalaking halaga po ng worst ng shabu at illegal drugs. Meron po sa Metro Manila, meron po sa Cebu, at meron po sa Davao. Siguro Anya, mas maganda po bago siya magsalita, alamin mo na ang detalye. Mahirap po kasing nagsasalita nang wala siyang statistics o data. Lahat po aka-aka ni Digong. Propaganda nga po, paninira man lang po. Pinangaralan ngayon, mga kababayan ni Yussi Castro. Sabi niya, kung puro bintang lamang po at intriga, at yan lamang po ang paniniwalaan natin, hindi po magiging maganda ang buhay natin dahil tayo ay mapapaligiran ng fake news. Kaya nga po binansagan ni E.S. Bersamin si Digong na one-man fake news factory, budol. Paano maniwala sa kanya po yung ating mga mamamayang Filipino? Kaya naniniwala sa kanya. Yung mga DDS naman lang, kukunti na lang po ang mga DDS. Marami po trolls sa social media, kaya very active sila. Sa social media lang po sila very active. Hindi nga po makapag-people power. Na-impeach na si Sara.
Hindi makapag-people power po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.